Dapat talaga seryosohin na natin ang paglaban sa corruption eh. Alam mo, nailagay na natin si Ombudsman Crispin Remulla. Yeah, Crispin Remulla, oo. Dapat pagbutihin yung trabaho. Kasi hindi lang naman po yung mga Pilipinong nasa Pilipinas ang nakakadama ng epekto ngayon ng mga aligasyon ng korupsyon, kundi pati na yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, pagka nalaman pala dyan, ay, Pilipino from the Philippines. Oh, many corruption. At ang tila questionabling pag-appoint ni Marcos Jr. kay DOJ Secretary Boying Remulla bilang susunod na ombudsman, Iglesia ni Cristo, tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na sa publiko. Ayon pa sa balita, Iglesia ni Cristo may panawagan sa Marcos admin sa programa Saganang Mamamayan ng Net25. Binasa ni Bro Edwel D. Zabala, tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo, ang opisyal na pahayag ng tagapamahalang pangkalahatan Eduardo V. Manalo kaugnay ng mga investigasyon sa malawakang katiwalian sa mga flood control project. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ito pong statement ng Iglesia ni Cristo galing po sa tagapamahalang pangkalahatan kapatid na Eduardo V. Manalo. Pahayag ng Iglesia ni Cristo tungkol sa mga investigasyon ng malawakang katiwalian sa mga flood control projects. Ang Iglesia ni Cristo ay payapang nagmamasid sa kasalukuyang nagaganap sa Pilipinas. Kalakip ang pananalangin sa Diyos na sana ang makapamayani sa ating bansa ay ang kapayapaan at katarungan. Ang mga pagtatalo-talo at pag-aalitan na ibinunga ng malaking eskandalo ng katiwalian sa libu-libong flood control projects ng kasalukuyang administrasyon at ang mga pag-aawayang pampulitika ang dahilan ng mga kaguluhan ngayon sa ating bansa. Nakita namin ang ginawang hakbang ng pamahalaan sa layuning alamin ang punot dulo ng mga napaulat na mga anomalya sa mga nasabing proyekto. Bukod sa sinimulang mga pagdinig tungkol dito ng Kamara at Senado, ay itinatag din ang Independent Commission for Infrastructure, ICI. Tulad ng maraming Pilipino, naghihintay din kami hindi lamang sa magiging resulta nito na dapat ay totohanan at mapagtitiwalaan, kundi kung paano ito maisasagawa ng walang pag-aalinlangan. Gaya ng nararapat, kailangang mapanagot ang pinakaugat ng mga pagnanakaw ng daan-daang bilyong piso sa kaban ng bayan sa panahon pa naman ng paghihirap ng mga mamamayan. Ito ay para mailapat ang katarungan at harinaway upang hindi na tularan pa ng iba. Subalit, hindi ito magagawa kung ititigil na ang investigasyon ng Senado, gaya ng napapabalitang gagawin ng liderato nito dahil sa hindi malinaw na dahilan. Gayun din, hindi rin makatutulong ang investigasyon ng ICI sa palihim nitong pag-iimbestiga. Ano pat anuman ang maging resulta nito ay posibleng hindi maging katanggap-tanggap sa mga mamamayan at makadagdag lamang sa nagaganap na kaguluhan at kawalang katiyakan. Kailangang bukas at dapat masaksihan ng sambayanan ang mga pagdinig sa isinasagawang investigasyon. Naniniwala kami na para magkaroon ng kapayapaan, kailangang patuloy na imbestigahan ang malawakang katiwaliang iyon at isagawa ng may transparency at walang kinikilingan o pinagtatakpan. Isa itong kahayagan ng sinseridad ng mga kinauukulan. Nakalagda po ang kapatid na Eduardo V. Manalo, ang tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo. Maraming salamat po, kapatid. Siguro, formal na po. Ito po yung opisyal na pumili ang Pangulong Bongbong Marcos ng bagong ombudsman. Ayan. Alam niyo po ba kung sino ang napili mula dun sa 7 mga pangalan na nasa shortlist? Walang iba kundi yung nasa dulo, yung nasa 1 to 6 parang
Wala. Number 7, si Justice Secretary Jesus Crespin Remulla. Ayan, no? Siya po ang bagong ombudsman na papalit kay Samuel Martires. Ayan. Na nagretiro na noong July. Kailan ang effectivity ng kanyang panunungkulan? Manunumpa muna daw siya dyan ha? Ganun pala yun. After ng manumpa, Webes yata ay nakalagay Kasi hindi nakalagay dito sa script Sa ilalim ng pamuno ni Remulla sa DOJ, ito ang mga dahilan kung bakit siya napili. Pinangunahan daw po niya yung mga reforms. Ba? Minodernize ang sistema ng hustisya. Natugunan ang congestion sa mga bilangguan. Napabilis ang pagresolba ng mga kaso. At napalawak daw po ang access sa legal services. At dahil sa mahabang panahon ng pagsiservisyo bilang mamabatas, naging gobernador ng Cavite, Yes. naging abogado, kaya sabi ho ng palasyo, subok ang integridad at dedikasyon ni Remulla para maglingkod sa ating mga kababayan. Ayun. At tiwala po ang Pangulong Bongbong Marcos na sa pag-upo ni Remulla bilang bagong ombudsman ay pananatilihin nito ang transparency, palalakasin ang mga hakbang laban sa korupsyon at titiyakin na ang hustisya ay naipapatupad ng patas at mabilis. Wala daw pong sasantuhin, mga kababayan. Wala. Sino nagsabi nun? Si Secretary Boying o yun ang pagpapakilala sa kanya? Yung pagpapakilala sa kanya. Okay. Sige. Walang dapat santuhin dahil ang public office ay isang public trust. Ayun. At ang mga magtataksil dito ay papananagutin. Kaya dun sa mga nagsasabing bakit yung mga ginakasuhan lang ngayon ay yung mga kung sino-sino. Bakit hindi dumadating, napupunta o nakakaabot dun sa dulo? Yung utak mismo dyan ng katiwalian. Bakit hindi doon napagtutuunan ng pansin? Wag ho kayong masyadong mainip. Nandyan na si Ombudsman Boying Remulla. Siya na po ang sagot sa ating mga hinihinging katarungan. So talagang lahat Baka kasi ang pili ng iba, ilang tao lang ang papanagot din dyan. Wala ngang Sasantuhin, sabi niya. Oo, ang ibig sabihin ng walang sasantuhin, Walang sacred cow. Ganon. Walang sisinuhin. Ayan. Walang madalis kong marinig ito Walang kinikilingan. Walang kinikilingan. Walang poproteksyonan. Ba? Walang dapat hindi bias. Yan. At Walang tayo kinikilingan. Walang kinikilingan. Ito dyan, bagamat marami ang pumupuna kay Secretary Boying Remulla na bakit siyang itinilagang ombudsman, sa tingin ko, it's too early, di ba? Para hatulan? To judge him. Lalo pa nga, hindi naman kayo judge. Oo. It's, don't judge the book if you're not a justice. Yes. Kaya lang dyan ang problema, meron ding kasabihan Tama naman yung don't judge a person dahil nakita mo lang siya, first impression. Ang problema kung matagal mo nang kilala, di ba? Yung marami ng history na parang hindi gagawa ng patas. Ganun. Parang sabi mo, akala ko ba walang kinikilingan? Ba't parang may kinikilingan? Yun nga. Walang sisinuhin. Ba't parang may sinisino lang? Yun. Parang iba niya tinitignan sa tinititigan. Yun ang problema. Yun ang magiging problema ng isang bagong upo sa isang pwesto. Pwede mo kasing bigyan ng benefit of the doubt kung wala ka pang history makikita. Paano kung makita mo sa, ano ba ginawa nito nung araw? Nung mga nakalipas na mga araw, taon na lang, buwan. Hindi, ito lang. Itong nakarang mga araw lang, ha? Nako, nga. Bakit nung sinabi ni Senador Rapi na Erwin Tulfo na sometimes we have to bend the law to please the people. Am I right, Mr. Secretary? Yes, sir. Yes, sir. Alam mo sa militar, Nelson, yung sa mga PMAyer, pag sinabi mong yes, sir, ibang ibig sabihin nun. Ano ibig sabihin nun? Sabihin, hindi mo talaga, kapag parang may isang konotasyon yun na hindi mo pwedeng baliin. Di ba naalala mo nung tinanong nung nabubuhay pa si Angie Reyes at saka yung Trillanes, yung nagkaroon ng
Am I right? Am I right, sir? Yes, sir? At sa Senate hearing. Yes, oo. Senate hearing. Kasi oo. parang banal ata sa, ano man tawag doon, na kapag sinabi mo, yes, sir. Hindi mo pwedeng basta mag-yes, sir, kung hindi naman... Sa PMA, gano'n yun, sa military. sabihin naman, hindi naman PMA si bagay. secretary, di ba? Di ba, baka adapted siya. Oo. Pero ganun pa man, yun po ang problema. Okay. Kasi pwede nga natin bigyan ng fresh start di ba? Ngayon naman, ang panawagan natin kay Ombudsman na itawag natin, ha? Ombudsman Boying Rimulya. Wag nang Boying kasi hindi magandang pakinggan, eh. Ganun ba? Ombudsman Crispin Rimulya, para mas formal. Gano'n. Sabi mo, Ombudsman Crispin Rimulya. Ang panawagan natin, patunayan mo namang mali yung iniisip ng iba. Di ba? Tama. Kasi meron ka ng history, ang sabihin mo, di mga nakaraan na yan. Ngayong ombudsman na ako, tutuparin ko na ang tungkuling ito ng walang pag-iimbot at buong katapatan. Lalo pa nga, Nelson, 7 taon yan sa panunungkulan. Ayun nga. At hindi siya pwedeng palitan, ha? Totoo. Ng kahit na sinong presidente, maliban na kung ikaw ay Ma-impeach. sampahan ng impeachment Yan, na napakahirap ilusot. Totoo. Ha? Pero ako, sana, patunayan nga na Secretary Boying, una, tama yung mga papuri sa kanya, at mali naman yung mga sinasabing puna sa kanya. Yes. Di ba? At nandito, kahiyaan na dyan, eh. Pinagkatiwalaan ka ng Pangulo ng Bansa. Tapos sisirain mo lang, di ba? Tapos yung panunungkulan mo bilang ombudsman, magiging kasaysayan yan, eh. Totoo. So kung ikaw ay hinatulan ng tao dun sa Justice Secretary ka na sinabi nila, nako, nung panahon ng ICC, isinuko mo ang sovereignty ng Pilipinas. Nung panahon naman nung Senate hearing, sinabi mo, pwedeng bendalo. Ngayon naman, ombudsman, patunayan mo namang yung mga nakaraan ay nakaraan na. Kasi may mga taong gano'n dyan. Hindi ka dapat tatanaw ng utang na loob doon sa appointing authority. Hindi dapat. Baka sabihin mo, hindi, ginagawa ko ito kasi tumatanaw ako ng utang na loob sa appointing authority. Sana, wag ganon. Kasi mahuhusgahan ka nga sa ginawa mo, ha? Batay dun sa... Kasi di ba, malalagyan ka ng record, eh. Sabi na, mababahiran ng kanyang pangalan. Sasabihin natin, sabi na nga ba, ha? Na mali ang Pangulo, na yan ang inappoint. Kasi eto na history niya. Ngayon, nandyan ka na, patunayan mo na hindi ka, maaring nagkamali ka noon. Patunayan mo ikaw karapat dapat na maging tanod bayan. Kasi yung ombudsman, tawag natin yan, tanod bayan. Yes. Kasi kasi ang punas kay Secretary Boying dyan, gagamitin lang ito para gipitin yung mga kalaban sa politika, eh. Di ba? Yan yung paratang sa kanila, eh. Patunayan mong hindi. Di ba? Tama. Ano ibig sabihin nun? Kapag meron kayong mga kakampi, kapartido, kasi ang problema kay Ombudsman Remulla, politiko ito, di ba? Well, so meron siya mga biases pag nagkataon. May political party yan. May political friends. Meron siyang mga matagal ng kaibigan. Na kaibigan dyan. At may matagal na rin siyang kaaway. Hindi maiwasan yan. Paano kung yung mga kakasuhan sa ombudsman ay matagal mo ng kaibigan? Or matagal mo ng kaaway? Di ba? Di ba? Di ba? Both ways, di ba? Kapag ka ba kaaway mo, ay didiinan mo ang kaso. At kapag ka ba matagal mo ng kaibigan, kasi di ba, Jin? Pagka magkaibigan, natural, meron kang sakaba. Halimbawa, tayong dalawa. Nagkaroon ng pagkakataon na nakautang ako sa'yo. So may utang na loob ako sa'yo. May pagkakataon naman na ikaw ay may utang na loob sa akin. Yung ba ay hanggang sa paglalapat ng katarungan, pati utang na loob, kailangan bayaran? Yun na nga. Yan ang magiging problema niya, di ba? Ang daming kakaharaping challenge ni Secretary Boying. Very challenging. Yan, ang pagiging ombudsman niya. At sana nga ay wag lamang sa iilang tao sa makafocus. Ang daming problema na dapat harapin. Kung ako nga kay Secretary Boying, alam mo naman, galing sa sakit ito. At saka ito, medyo dumating talaga sa critical na Kung ako, hindi ako tatanggapin ng pagiging ombudsman. Tatindi ng presyo ng ombudsman, Ganun ba? Baka mapapadali buhay mo dyan pagka nagkataon. Sa tindi ng problema ng pagiging ombudsman. Sa bagay, no? Di ba? Lalong-lalo na, at narito na yung flood control projects. Anomaly. Kasi nakahana yan, di ba? Yan ang unang challenge sa kanyang pagiging ombudsman. At ang dami na nakapile, Bago pa man magkaroon ng bagong ombudsman, nakapile na sa ombudsman na mga kaso, di ba?
Eh, yun nga lang mga ibinubulgar ni Chavit Singson eh. Di ba? Paano niya haharapin yung mga bagay na yan? Oo nga, no? Di ba? Oo. At paano din niya haharapin yung sinasabi na 67 contractors? Oh. Puro congressman. Kasi ang ombudsman, Nelson, wag natin naalisin na ito po yung may moto proprio power ito. Yes. Ang totoo, mapanaginipan na ng Secretary Boying. Napanaginipan ko, nagnakaw kay. Pwede yung imbestigahan yun. May nabasa teka lang, maliit na papel ito, nakasulat sa tissue. Yes. May nabasa ako, ikaw, ganito. Pwede niyang iutos yun, magkaroon ng malalimang investigasyon. Malaki ang kapangyarihan. Yes, may moto proprio power yan na talagang mag-imbestiga ng mga taong gusto niyang imbestigahan. Pero mag-ingat din siya, ha? Oo. Kasi ang sabi nga ni Spider-Man, di ba, Jen? Oo. Ano sabi ni Spider-Man? Great Power. is a great responsibility. Comes with great responsibility. Yan. At sa panahon ngayon, wala ka nang maitatago. Sa panahon ng social media, Wala no? kang social media. Kapag ka nagkamali ka dyan, naku po, puputaktahin ka ng social media. At yun lang ang panawagan natin sa bagong ombudsman. Wag mo na, kasi pansamantala natin kalimutan. Oo. Yung mga nakaraan. Let's look forward. Pero dapat, bilang ombudsman, makita mo rin na this is my time to shine. Tama. Diba? Oo. At panahon na para ipakita ko na mali yung pananaw nyo sa akin na ako ay hindi pata sa katarungan. Yan. Until proven otherwise. Yan. Diba? Oo. Kasi sabi nga nila, katarungan na isang babaeng nakapiring. May hawak ng timbangan at hawak na sa kabila, tabak ba yun? Oo. Pero hindi po, wala po sa scoliosis. Hindi nakadendalo. may lumabas natin, nakayuko eh. Hindi po. Talagang yan po ay dapat tumitingin sa katarungan. Alam mo ba, Jen, dapat talaga seryosohin na natin ang paglaban sa corruption eh. Alam mo ba, nailagay na natin si Ombudsman Crispin Remulla. Yan, Crispin Remulla, oo. Dapat pagbutihin yung trabaho. Kasi hindi lang naman po yung mga Pilipinong nasa Pilipinas ang nakakadama ng epekto ngayon ng mga aligasyon ng korupsyon, kundi pati na yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa, pagka nalaman pala dyan, ay, Pilipino from the Philippines. Oh, many corruption, many billion, many maleta. Ay, totoo ba yung pinost ng isang sikat na volleyball player? May kamag-anak daw siya na nung nagpapalit ng dollar. Ito yung nangyayari sa Oslo, Norway. Ganon. Oo. Eh, liit lang naman dapat $300 lang eh. Nagpunta yung kanyang kamag-anak. Ito naman alam ko, nagtatravel lang eh. Namamasyal. Turist na siya. Pumunta siya sa isang foreign exchange sa counter para magpapalit ng dolyar. Ang sabi daw nung nasa counter, you came from the Philippines? Ba't tinatanong Siyempre, siya? kasi pagka magpapalit ka ng dolyar sa ibang bansa, Papakita ng passport. may Yes. passport, diba? Tama yun. Ang sabi daw nito, you came from the Philippines? We cannot exchange your dollars Ako, mantakin mo yan. because of the corruption and money laundering in the Philippines. Ayun, hindi ka makapagpalit ngayon. Napakagrabe naman ng tao na yun. Ang sabi pa nila, you have to exchange your money elsewhere, but not at this airport. Grabe naman. Alam mo nga, masakit yun ha. $300 pa lang ito. Pero sa pananaw nga natin, ito'y maaaring personal nung nasa counter nung nagpapalit. Pero ganun pa man, tingnan mo yung epekto, di ba? Ibig sabihin, buong mundo pala sikat na sikat ang Pilipinas dahil sa issue ng graft and corruption. Ganun ba Kasi ibig sabihin? may social media na ngayon eh. Bagay. Hindi naman katulad nung araw na kapag ka hindi inilabas ng... Ano kayang nationality nung teller na yan, palagay ko Norwegian kasi nasa airport eh. Hindi, kasi maraming airport kayo. Sa bagay, Pilipino. hindi natin pwedeng sabihin. Mga Pilipino, karami mga teller dyan eh. Kaya mga babayan, makikita mo parang kinukurot ang puso mo eh. Totoo? Na kapag hindi natin inayos, lalo na yung mga natatalaga sa mga posisyon na ang trabaho mo ay sugpuin ng korupsyon, pero gagawin mo, ay hindi, ito, kaibigan natin ito eh. Ay hindi, ito, malaki utang na loob ko dito. Wag natin anuhin yan. Pero alam mo nang may ebidensya, may testigo, itinuturo, pero pinipigilan mo, malaking problema natin. Totoo. Hindi natin mareresolve ba ito?
yung mga nabubulgar, para bagang sinasakal mo, no? Wag mo ilabas sa katotohanan. Teka lang. O, parang ganun ang nangyayari. Kung sino yung testigo, siyang pahihirapan mo, Yan. di ba? Pagka naituro yung kakilala o kakampi mo, pilit mong kung pwede nga lang kakasuhan mo di ba? Yun lang pag-amin ng mga diskaya, Nelson, di ba? Marami na silang dapat sabihin. Pero hanggang ngayon, no? Wala tayong alam na figura. Magkano ba talaga na-award sa mga diskaya? Kakabuan. Di kabuan, di ba? Mula nung sila ay, kasi ang gusto ng Pangulong Bongbong 2022 hanggang 2025 di ba? Yun. Pero yung sa ICI kasi pinatras ng mga 10 taon. Pero yun ang kung ating babalikan ang mga pangyayari nung sumabog itong usaping ito sa flood control, flood control anomaly at saka yun mga ghost projects na ito, gaano ba talaga karami? At kung susumahin, magkano ba talaga ang napunta sa kanila? Di ba? May binabanggit pa yung dating gobernador. Si Chavit Singson, di ba? Ayan. Na pakadami daw. Siguro dapat talaga tingtingnan lahat, di ba? Kasi kung hindi ho natin nahalata ho kasi ng publiko di ba? Lalo na ngayon. Nabalitaan mo yung sa Senado. Di ba nag-resign si Senador Ping Lacson as chairman ng Senate Blue Ribbon. Oo. Di wala nga yung hearing. Tayo lahat ngayon nag-aabang, anong mangyayari? Lahat ng sumusubaybay dito, parang hindi natin alam kung anong mangyayari ngayon. Wala. Ako sa tingin ko, wala nang mangyayari. Kasi nasa matakin mo, ngayon nakatutok sila, budget hearing. Sa itong linggong ito, walang Blue Ribbon hearing, di ba? Friday, recess. Isang buwan sila magre-recess Isang buwan to. Ang balik niyan, kalagitnaan ng Nobyembre. Ang haba! Isang buwan ito. Magbe-break sila Ibig sabihin walang hearing na... Wala kang schedule. Mali ba nila kung mabatawag ng special teka muna dyan. Ang tanong ko rito, bakit hindi pinapatawa ng priest order? Bakit hindi hinihingi ng AMLAC? Kasi ang dami nang nilabas na priest order, di ba? Bakit yung iba na nabanggit din, ay hindi naman pinipris yung kanilang mga assets, mga ari-arian. Di makakatakbo na yan, di ba? O kaya maitatago na. Pero teka lang, nung nakaraan may nilabas na. Sino-sino na ba talaga? Yung sa Anti-Money Laundering Council, Sino-sino na ba ang iniutos na i-freeze ang kanilang mga ari-arian? Pati mga insurance, kung investment. Ang nabanggit lang yung mga DPWH engineers. Yung mga kontratista, diskaya. Tsaka yung, hindi naman lahat Hindi. Tapos yung nabanggit yung Saldico, hindi rin naman, wala, kahit nga anong order, wala Ganun ba? Sa kabila nung pagbubulgar ni Gutesa na mali-maleta ang pera, no? Yun nga. Yun kaya, yung mali-maleta ang pera, nakabangko kaya yun? O nasaan kaya yun? No? Kaya nga nila minamaleta yan para hindi na ibangko. Kasi siyempre, matetrace sa bangko yun ho ang tinatanong nila. Bakit ganoon? Di ba? Manghihinala talaga. Ako sa tingin ko, pagpasok ni Secretary Boying Rimulya, Nelson, lahat yan, ng mga sinasabi mo, baka magkaroon na ng kasagutan yan. Sana. Oo, kasi dito sa Senado, Jen, di ba nag-resign si Senador Pampilo Lacson? Ngayon ay namimili pa lang kung sinong papalit sa kanya. Meron na pong mga pangalang ibinigay. 5 ang pangalang ibinigay na posibleng pagpilian na maging chairman po ng Blue Ribbon Committee. Sino-sino? Ang mga ito po, teka lang ito po ay sina Senator J.B. Ejercito. Problema si J.B. Hindi abogado. Sino pa? Senator Raffy Tulfo. Hindi rin abogado. Abogado. Senator Kiko Pangilinan. Yan, abogado yan. Tsaka kaibigan natin yan. Friend. Lalo na yun. Sino pa? Abogado yan, kung yung nagkakamali, UP din ba si Senador Kiko? Ayan. Senadora Pia Cayetano. Abogado rin yan. Kung yung nagkakamali, baka doktor pa nga rin ata ito si Senadora Pia. At Senadora Riza Ontiveros. Hindi abogado. So, dalawang abogado, Kiko and Pia. Yes. Pero... Bagamat, sabi nga natin, hindi naman talaga requirement. Hindi requirement. Na abogado. Pero, advantage. Bentahe ang pagiging abogado. Kasi minsan, may mga pinag-uusapan na rules, procedures, na dapat alam mo sa batas Na may sapat kang kabatiran talaga sa batas. Yung mga terminolohiya lang kagaya nung nangyari kay Senator Lacson, di ba? Ayan. Ipinload niya yung legislative immunity.
Oh. Na hindi naman pala kumocover sa mga witness. Kahit tsaka kay SP, no? Yun pala yung sa mga... Sa mga senador lang siya. Senador, mga... ano, Legislative immunity covers only the member lawmakers pala ng Congress, o the yes. parliamentary immunity tawag dun eh. Oho. Nako. Ayun. Wala pa po. Hindi ko alam kung paano gagawin na kung ito ba'y magbobotohan o mamimili na lamang ang Senate President kung sino ang kanyang mapipisil na magiging chairman ng Blue Ribbon Committee. Nasan? Abangan sa mga susunod na kung ano po ang mangyayari. Well, pero balik tayo ngayon kay Secretary Boying Rimulya. Nasan? Kasi yun ang magiging laman din ng ating Vox Populi sa araw na ito. Ayan. Habang sumasarap po ang ating kwentuhan, pinakamabuti ay magkomento po kayo. Yan, May sinasabi pagsasalu-saluhan tayong issue. Ang atin pong tanong sa Vox Populi ay ganito. Dapat nga bang mangamba, ulitin ko po dapat nga bang mangamba sa naging pasya ni Pangulong Bongbong Marcos na italaga si Justice Secretary Rimulya bilang ombudsman? Yon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po niyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Kakampi ng masa, di mo man laging nasabi ang tama. Pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal, gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman Hanggang sa dulo, di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi,
At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. O, yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. O, okay na.